Breaking news! Naloko ang Converge! Kinumpirma po ng mga spin sources ang tungkol sa naudlot na contract signing sana niya ngayong buwan. Ang problema, as usual, yung pera. Meron ding big revelation si Snow Badwa tungkol sa kanya na kaya pala ito binitaw ng TNT ay dahil sa loob lamang ng 26 months na pananatili ay halos 60 million pesos na ang nagastos nila para lang mapanatili si Mikey Williams na siyang nakapagbigay naman sa kanila ng 2 PBA titles. Umangal ang Converge sa laki ng kailangan nilang bayaran sa loob ng 1 taon para magkaroon sana sila ng legit na star player. Habang si Jordan Heading dun sa kabila, happy na kasama si Mike Nieto. Tara, huwag na natin patagalin. Kaya pala nasabi ni Snow Badwa dun sa isang post niya na ang sabi, hindi ako pipirma dahil ang tinutukoy pala niya ay yung contract signing ni Mikey. Ever since TNT days ni Mikey Williams, mukha na talaga siyang pera. Ay big money talagang pot price niya. Kung limpak-limpak na pera lang naman palang gusto ni Mikey, ba't di na lang siya nagpa-draft sa NBA? Doon niya makikita ang hinahanap niya. Bago nabuo ang Jordan Heading to Mikey Williams trade, ang TNT talaga ang unang nag-amok. Mabilisang negosasyon lang. Sa'yo na si Mikey, o sa amin na si Jordan Heading. Kahit yun lang sapat na. At sakto naman na si Heading injured at nagpapagaling pa. Ngayon itong owner ng Converge na si Dennis Uy nagka-interes. Sabi niya, siya daw mismo ang kakausap kay Mikey. Ngayon ang tanong, papaanong napapayag nila ang Converge sa one-on-one deal na to? Dahil ang sabi pala ng kampo ni Mikey Williams na, sige, pipirma kami. Yun pala, uniform players contract lang. At hindi yung mismong Converge deal. So after naman na mapirmahan ni Mikey ang UPC, nag-assume ulit ang Converge na ito na raw ang magiging first step sa pagpirma ni Mikey sa kanila. After na pumirma siya, kinausap ni boss si Mikey at Diyos ko, 1.6 million ang hinihingi niya. Kaya lumabas ang deal ni Boss Uy at eventually, umatras. Ayon sa Converge manager, sobra-sobra na raw hinihingi niya. First offer ng Converge, 900k. Second offer, 1.1 million. Pero hindi talaga yan tumugma sa gusto niya. Yun bang ang mindset ni Mikey? Di bali na hindi makapaglaro, kesa naman makapaglaro siya na kulang ang bayad. Ganun siya talaga. Wasted effort yan para sa kanya. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang negosasyon, hanggang ngayon wala na raw kumakausap kay Mikey na mula sa staff nila. So ang siste, pinabayaan na lang muna nila si Mikey. Sa ngayon, hawak-hawak pa naman nila ang rights nito. Kaya hindi din si Mikey makakapaglaro kahit saan. Sa kagustuhan ng Converge na umangat agad at magkaroon ng legit star player, umasa sila na madaling kausap to, which is sobrang kabaliktaran. Isipin yung mga quiz na kahit sa TNT days niya, pabago-bago pa lang presyo niya. Kaya binalot ng issue si Mikey noon. Alam nyo ba, nakakataas ng presyo ni Mikey, umabot na pala to ng 60 million pesos sa loob ng 2 taon sa kanila. Grabe, 60 million? Para ka na rin nag-hire ng Gilas import niyan. Mala Jordan Clarkson palang tingin ni Mikey sa sarili niya. Ang gusto sana ng Converge, kahit 1 taon lang sana. So kung 1 taon, aabot ng mahigit kumulang 17 million ang kontrata niya. 1 year lang yan ha. Yung 1 taon na yan, nakatumbas na ng 3 taon sa isang veteran contract. Yung 3 years na isang normal contract ay 15.2 million pesos. Kay Mikey 1 year lang at mas humigit pa nga ang price niya. Kaya si boss, umatras na. So ang ending, tahimik ang Converge at ang ending, silang lugi. Sila pang nawalan habang wala namang balik. Take the risk kasi ang ginawa nila. Kumbaga, nagbabaka sakali lang. Imposible namang hindi alam ng Converge na si Mikey pala ay tuso. Pero sinugal pa rin nila si Heading. Ngayon na nangyayari na nga yan. Right move naman yung pagtangge sa offer ni Mikey. Kasi si Mikey, going 34 na, hindi na siya masyadong kondisyon kumpara nung nasa TNT pa siya. So walang garantiya na ganun pa rin ang performance niya pagdating sa kanila. Ang dapat na lang gawin ng Converge, move on. Ayos lang yan. Mag-abang na lang sila sa PBA draft. Sa palagay ko, bagay sa kanila si DJ Fenner. Tall guard na may 6'6 ang tangkad. May handling, may shooting, may hustle. Napaka-athletic pa. Yun nga kung magpapadraft. Ang ibig kong sabihin, marami pang shooting guards na mas young legs na mala Cedric Bearfield din gumalaw. Kayo mga quiz, sino ang bagay sa Converge na pwedeng maging Mikey Williams?